Mr. Fernando, you are Deputy Administrator. Who is the Administrator of APECO? Right now po, the position is vacant. How long has it been vacant? For the past 6 months, I think. Who was it before you? Maybe I will intervene. The true Chief Executive Officer of APECO is about to speak. That's correct, because that's why the progress is fast. Not 6 months. Mr. Sabalo, he's here. Mr. Sabalo. It's our information that Mr. Sabalo is chairman. Administrator. His title is not chairman. No, administrator. Who is the chair? Wala pa. Senator Agara is the Chief Executive Officer of APECO. He admitted it kanina. Sa board ng APECO, there are 9. Only 5 have been appointed. Bellaflor Angara is a member. Congressman Sani Angara is a member. The Chief Executive Officer position is blank because it is Ed Angara who is the Chief Executive Officer. See a conflict of interest. There's a moral hazard there because Senator Angara is the one that appropriates the money for the budget. He was the one who sponsored the bill into law. His sister is the governor, his son is the congressman. Representative Angara. In the meantime naman, meron mga na-displace, ay kinocommit ko naman po yung resources ng aking opisina na tumulong po sa kanilang kabuhayan, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pabahay po. Yan po ay kinocommit po natin. At lumapit lang po sa aming opisina, whether through Father Jofran, Father Pete, o yung inyong Pangulo, hindi naman namin kayo pababayaan dahil hindi naman namin itinataya ang aming reputasyon at palagay ko naman magandang reputasyon po ang aming pamilya dito sa isang proyekto na talagang madidihado lang po ang tao. Ay bibigyan din daw kami ng suporta. Siguro, maaring sa 1 week, good for 1 week siguro, good for 1 month. Ay kung maubos na namin yun, ay saan pa kami kukuha ng kakainin? Wala na. Mismo NHA ang nagbisita noong proposed community, relocation community for the people affected. It was approved by NHA and as a matter of fact, we showed them the model house na ilalagay doon sa lupang yon. Alam po ninyo, nung binigay naman yung sa NHA, yung ang NHA kasi gagawa na kung ano yung ibinigay na plano. So parang nandun yung assumption na residential yung area na yon, di ba? Kasi magtatayo ka lang naman ng housing sa residential site, di ba? Nung pumunta lang kami, nung first week of May, doon din lang namin nakita na parang, hindi pala siya dapat lagyan ng pabahay kasi bahagi siya nung very productive na rice field. And they were all very happy dahil kung nakita ninyo yung lugar na yon, yung bahay na ibibigay sa kanila, even you yourself will be happy about it. Hindi po. Hindi po ako natutuwa kasi may bahay naman ako. At bakit ako magpapabahay? Ikukunin pa nila yung lupa ko, libre, ibibigay sa ibang tao na bibigyan ng titulo. Ako nagpagod doon, nagbukas wala na. Ayun ang masakit. Off the San Ildefonso Peninsula is Casiguran Sound, a 25-meter deep natural harbor which can accommodate large ships capable of being a port for transshipment, logistics, mariculture, and cruise lines. Masakit din sa aming kalooban na mawala kami rito dahil marami kaming halaman dito, mga nyugan. Tapos dito lang kami nabubuhay. Kaya kung maaari po sana huwag kaming paalisin. Dito lang po kami. Dito lang sa Pandagat, nakakawil po kami, halimbawa sa araw, nangangawil po kami, naninisid. Nakakahuli po kami ng ikamo na 3 kilo, 4 na kilo. Sapat na po sa amin, maligaya na po kami. Hindi ko na po inangad na kumbagay maranyang buhay. Tapat na po itong namin, pamumuhay. Yung kumain mula umaga, tanghali, hapon. At huwag kaming magkasakit. Kung talagang totoong ito magiging makuha na nila ito, wala na po kaming kalayaan. Na maghanap buhay po sa dagat, maghanap buhay po sa bundok, kung ito po talagang magiging ari na nila. So this peninsula is about 12,000 hectares.
worth of rights, no? 43% of the rights have been paid for. How much did you pay the Dumagats per hectare? What we paid for and the board paid for is the surface rights of the forest concessionaire. We didn't pay for the Dumagats because we will in fact preserve their settlements in San Ildefonso, but we paid for the surface rights of the timber concessionaire. So you paid Joselito Ong, you did not pay the Dumagats? No, Your Honor. Yeah. You paid Joselito Ong? Joselito Ong po. How much did you pay Joselito Ong? Your Honor, the total acquisition po of the 12,000 hectares is 120 million payable in 3 years, and we only paid about 50 million as of 2010. You paid Joselito Ong for timber that he had not even cut and processed. Well, that's a new concept, huh? Ayun po, mahirap nga sa batas eh. Ay manggagawa pa kayo, ay mambabatas. Dapat alam ninyo yung IPRA law. Sa IPRA law po, kinakailangan ikukonsulta ninyo ang mga katutubo ng free prior informed consent. Kung meron naman pong ancestral domain po sa sinakop na asesa, we're open ho to na i-amenda po natin yung batas na i-exclude po sa development yung ancestral domain po. Buong San Ildefonso at yung buong dagat doon sa harap, yun ay lupaing ninuno. According defined by law. Kung saan ang mga katutubo, kanila yun. They have been there since time immemorial that belongs to them, even if there is no title. Even if there's no, that is by native title. Yun po ang definition ng batas. Admit po namin na nagkulang talaga kami sa widespread consultation. Dahil sa pressure rin po yan ng sasabatas po ng APECO. Ang nangyayari po dyan ay hearing at mabilisan po yan, talagang schedule. So ang kinonsult po namin ay yung barangays, barangay leaders, mayor, sangguniang bayan, at saka sangguniang panlalawigan po. So maaaring aminado naman kami na nagkulang kami sa pagkonsulta sa mga iba't ibang sektor. Kung dumaan lang sa due process na kinonsulta ang local government, hindi dyan ang ituturo ko eh. Yan tamang pamamaraan. Ang utos ng presidente, pag idle land, okay. Pag productive, kagaya ng irrigated, ano gagawin mo yun? Hindi ba against the rules yun? Nakagapos kasing nararamdaman ng mga magsasaka, ng mga katutubo, ng mga kababaihan. Ang hirap, ang sakit at pagdurusa. Sa kasalukuyan ay gumagawa ng paraan ang ating mga mamamayan, ang iba't ibang mga sektor para mapigilan na makuha talaga ang lupaing ninuno, ang karagatan at ang sakahan ng ating mga magsasaka. I would like to make an appeal to the legislators, to the senators, and to the Congress people to revisit the law, the process, to see how it was done, to inquire, because it seems that the proper consultation was not done. Secondly, try to see whether this law would be in conflict with other laws, like the land reform law and the IPRA law. And then thirdly, try to see also the insertions that are being done in the budget. Hindi ko matanggap kung halimbawa man, yung api ko ay magpapatuloy, hindi ko po matatanggap yun. Ako magbibili yung lupa ko. Dito ako nabuhay, dito ako mamamatay. Dito mo ako iukay. Nanggaling tayo sa lupa, nasabi nyo, dito na rin ninyo kami ilibing. Kung yan ang kinakailangan, hindi nyo kami papaalis. Sabi na talaga, dadanak daw ang dugo rito sa San Ildefonso pag pinilit kami paalisin. Yun siguro para sa kanila pagunlad, pero sa amin hindi yung pagunlad.
pagsikil sa karapatan naming maliliit yun. Kung talagang gusto nila ng pag-ulad, ipirmi nila kami sa kanila, lagyan namin at mag-isip sila ng proyektong mas pakikinabangan ng maliliit, hindi nilang mapepera na. Yun ang gusto naming mangyari at yun yung aming paninindig at aming pinakikipaglaban.